moingon sila nga ang mga bata karon mga wala nay batasan. Tama? Mga kaigsuunan, mga kaparintihan, may batasan na sila, hindi ka lang kasaho. No? Dili lang jud kaganahan. Na sila batasan oy. Lahi na sila sa ato. Kay kanang mga gagmay natong mga bata, kanang gagmay natong mga bata, dili na sila kamaong mo istorya, no? Dili na sila kamaong makipagrelasyon. Kay na busy sila sa ilahang TV, na busy sila sa ilang cellphone. So mauna siya mga kaigsuunan, nga kitang tanan, kita sa sulod sa pamilya, maunang usahay gubot kay ta, kay nganuman, lahi-lahi manggod ta og henerasyon. Lahi na ang batasan ni atong mga idaran sa mga bata-bata, sa bata pa ug sa gagmayng bata, lahi na jud ang mga pamatasan. Pero dili jud ta mo reklamo ana nga wala sila'y batasan, kay naa jud na sila'y mga batasan. Dili lang ta kita nga mga idaran, dili lang ta kauyon, no? Pero naa jud na sila'y batasan. So, sa karon nga panahon, sa karon nga mga lahi-lahi na nga mga henerasyon, unsay mga challenges, unsay mga challenge nga makita nato sa mga Pilipino nga pamilya karong panahon, no? So kani nga research, wala na ko nagkuha atong mga Amerikano, kanang ato na lang jud unsay common nato nga mga Pilipino. So number 1 nga challenge nato karon kay mauni siya, naanatay disintegration. Ibig sabihin, nagbulag. Gani, giingon niya diri, 1 in 3 Filipino youth grew up without parents. No? So, ibig sabihin sa tulo ka mga batanon nga mga Pilipino, isa ana nagdako nga walay ginikanan. No? So, may ta diri sa Calatrava kay at least kamo nga mga ginikanan naamo nagmatuto sa inyong mga anak. Pero sa ubang mga lugar ingana na siya. Gani sa mga mag-asawa 58% sa mga nagminyo kay nagbulag. So kanang kamo nga nagkuyog pa mo sa inyong mga bana, nabilong mo sa 42%. So gamay na lang, sobra na katunga. Meaning, gani sa karong panahon na mga kaigsuunan, ang country, ang nasod, nga walay divorce kay kita na lang duha sa Vatican City. No? Vatican City o Pilipinas na lang. Kabalo mo kung naay divorce, minyo ta karon. Unya gabi nag-away ta. Balik na puto dito. Pwede ra jud ta magbulag. Murag mag-uyab ba? Nga pagsugot, pwede ra magbulag basta mag-away. Ang atong status karon sa atong family code sa Philippines, dili pwede magbulag. 'Di ba? Kung magbulag man ta, naatay annulment. Unsa nang annulment? Kabalo mga kaigsuunan? Ang annulment kay it will cost or kinahanglan nimo og 200 to 300,000 pesos para mabulag ang mag-asawa. Ingana na siya ka mahal. Og ang proseso abdan ka og 2 or 3 ka tuig. No? So, ana na karon ang status nato. So, kita na lang sa Pilipinas ug ang Vatican City ang walay divorce. So, dili pwede mag-divorce. Pero, mga kaigsuunan, naana, ginadiskasan na dito sa Kongreso, dito sa Senado, nga basig puhon na anay divorce. Kinsay ganahan nga naay divorce sa Pilipinas? Ganahan mo? Dili daw, dili jud daw. Thank you, tay. Nga dili jud ka. Dili jud siya maayo, di ba? Kay nga naman unsay ginaingon gani, till death do us part man daw na. Maunang ginaingon, kinsay mga walay asawa diri? Kinsa tong walay asawa? Oh, isa lang?
O gaw, wala biya kay asawa. Nganong maulaw magagtaas? Kani walay asawa. Ingon ni Pablo sa 1 Corintios 7:7, mas malipayon ang mga tao nga walay asawa. Mas masaya ang walay asawa. Pero, nag-ingon na po sa Genesis. Ingon sa Genesis, nga ang tao, gi-create sa Ginoo ang babae o ang lalaki, gihimo sa Ginoo para magminyo. Kinahanglan dyan magminyo. Pero katong dili kaminyoon, walay minyuan, dili magminyo, masaya pa rin daw kayo, ingon ni Pablo. Okay ra jud. No? So, sige lang, basta ang ato diri kay kung maminyo ta, dili jud ta makigbulag kay. Mauni siya ang isa ka problema nato karon, and mga kaigsuunan, mga kaparintihan, kung magbulag ang mag-asawa, kinsay directly affected? Kinsay apektado? Ang mga bata. Patuga-tuga mo bata. Unya karon naana, abi ninyo mga kaigsuunan, kanang mag-pre-marriage counseling. Isa na siya sa akong mga programa ato. Kanang kung maminyo mo, kung magminyo, dili na sila makaminyo. Di ba naanay mo pirma ana sa Department of Health? Isa ko ana sa magpirma. So, during that time, mangutan ako. Ingon ako, unsay purpose ninyo nga maminyo mo? Uy, walay mo tubag. Bisag katong mga minyuunon, mga tiguwang na. Wala, dili katubag. Pero naapoy mo tubag, ingon sa lalaki, ma'am. Maminyo ko para naanay maglaba, naanay magluto, naanay mamalansya, naanay manglimpyos balay. Unsa imong kinanglan di ay? Katabang. Ha? Dili ka makaminyo unon. Kay katabang ang imong kinanglan. Pag rent, ang sana, pagbayad na lang itong katabang, wa pa kay sakit sa ulo. No? So, naapoy og daghan jud sa mga tao nga magminyo, nga ang ilang rason nganong magminyo sila kay para makaanak. Ikaw ba lamang gusto po nimo nga makitaan unsay nawong nimo sa mga gagmayng mga bata, no? So isa po na sa rason, pero katong first night nato giingon nako, katong mga walay asawa, according sa research, kayo ang pinakamasayang mag-asawa sa mundong ibabaw, no? Kaya yung problema kung wala mo'y anak. So, another challenge nga problema nato diri sa Pilipinas, juvenile delinquency. Kanang mga bata pa dito na sa prisuhan kay naay kaso, juvenile delinquency ang tawag ana. Ambot kung naamo ana diri dito sa moa sa General Santos City, na may mga batang tunog. Balo mo anang batang tunog? Kadlawon, basta gabi na, mga batanon, gasuroy-suroy na dito sa may syudad, sa highway, nang hangkat, nang hagit, o buno, nang hagit, o kanang rayot. Maunay mga tao, ambot diri sa Calatrava, wala mo yung ingani? Wala mo yung mga batang tunog? Ha? Naapo do sahay, dili lang tunog ang tawag, ambot lang unsay term ninyo. And mauna siya, isa na siya sa problem, isa na siya sa challenge nato nga mga Filipino family, kay daghan na ang mga bata nga naanay mga kaso. Gani, naatay mga bata nga naay kaso rape, naay kaso buno, no, naay kaso nga mga pangawat, especially kung dagan pog adik diri ninyo naapod dito manggod sa mua ato, mao na isa na mo ka program kanang tukhang, no, daghan kay mga adik gani naa gani isa ka nanay naadto sa kuha kay ako siyang gipatawag nako, ma'am, kabalo ba ka nga ang imong anak kay severe? Kay isa ko sa mga naga-assessment anang mga tao. Pag nag-surrender, ang nagagamit, muadto na sa amua. So mo-assess mi ana kung severe, kung mild, kay kung severe ipadala na namo dito sa may rehabilitation center. So, unsay nagakahitabo
during that time. Ingon ako sa nanay, ma'am, ingon ako, ang imong anak ba, severe na siya. Dapat daduna nato sa rehabilitation center. Kaya na may rehab center dito. Tapos ana siya, ha? Naunsa day akong anak? Buutan man kayo na. Kanang inyong mga buutang mga anak, mga adik pud biya na. No? Basig mga adik pod. Pero mga kaigsuunan, kung mag-ingon ta nga adik, dili lang buot ingnon nga nagsigarilyo, nag-inom, nag-drugs, dili lang ingana ang addiction. Kay ang tinuod nga definition sa addiction, kung pagtulog nimo unsay imong ginahuna-huna, o pagmata nimo unsay imong una jud nga ginahuna-huna, damguhon pagani nimo, mauna ang imong addiction. So sa mga batanon diha, mga dalaga o binata, kung ang inyong uyab mauna sige ninyo huna-huna, maunay inyong addiction. No? Unya, bago ka matulog, ang imong cellphone naa. Pagmata nimo hala, pagmata nimo cellphone asa nakatudayon. Addiction nimo cellphone. No? Muna yung mga adik. Muna ang ibig sabihin, tanan ta adik. No? Mga adik ta tanan. So, mauna siya ang atong problema. Isa sa mga problema karon. Another, domestic violence. Abi ninyo mga kaigsunan, katong during gani sa pandemic, na lockdown pud mo diri, di ba? During lockdown, ang mga kabataan napugos og mga bana og mga asawa napugos nga magstay sa usa ka panimalay. Dili man pwede makalakaw. So naa lang sila diha. Karon, abi ninyo, according sa data, mas daghan ang nangahitabo, rape. Daghan na siya nahitabo sa sulod sa panimalay. Girape sa papa, girape sa igsuon, girape sa uncle, kay naa sila diya. Domestic violence. Naay mga asawa nasukmagan sa mga bana, o mga bana napoy nasukmagan sa asawa. Actually karon naatay ano no kanang VAUSI, Violence Against Women and Children. Mo nang kamo mga lalaki, dili jud pwede mo pwede manumbag namo kay pwede jud mo namo kasuhan. Or mga babae, mga asawa dire, kanang dili gani mo ingnan sa inyong mga bana nga gwapa mo, ingon lang kay pwede na nato kasuhan. Kasuhan na nato sila. No? Kanang mga lalaki diha nga kanang dili jud ka mao mo appreciate, dili jud ka mao nga ga, I love you ga, gwapa kay ka, pwede na nato kasuhan. That is emotional abuse. No? Pero mga lalaki, suri jud mga lalaki, kay bisag magkinaunsa, wala pa jud moy law nga pwede ninyo mi kasuhan. No? Gani, kanang katong naga-doktoral ko, isa unta na siya sa akong study kay, naana ko'y duha katao nga sila case study unta to nako. Nanay duha katao nga sila ginakulata jud sila sa ilang asawa. So ingon sa DSWD nako, ma'am, idayon ang imong study para kanang basig mahimuan nato og law kaning mga lalaki nga pwede na pud kasuhan ang mga babae. Wala na lang nako gidayon sister kay basig makasuhan pa ta. No, kay mga babae ra ba mangamras pod, no? Nya ko mangamras kay di ba may rabies, no? Makasuhan jud ta ana. So daghan ta karon domestic violence. Isa na siya sa atong mga problema sa sulod sa panimalay. Substance abuse, addiction, no? Sa giingon nako ganina, parental absenteeism. Unsa ng parental absenteeism? Kabalo mo mga ginikanan? When we talk about parental absenteeism, kanang mo wala ang ginikanan. Daghan sa atoa karon, abot diri sa inyo ha. Wala diri si nanay kay dito sa abroad. Or wala diri si tatay kay dito sa abroad. That is parental absenteeism. Walay nanay, walay tatay. No? Or pwedeng duha jud, wala joy nanay, walay tatay. Pero kabalo mo mga kaigsunan, according sa study, ang ginaingon nga
mas maayo pa daw nga wala ang ginikanan diha sa sulod sa panimalay kaysa naa ang ginikanan sa sulod sa panimalay pero wala ginaatiman ang bata. Gina-neglect. Wala ko'y labot. Pag-abot, bahala ka diha. Dili ko nimo. Wala ginaistorya ang mga bata. Mas dako daw na siya nga epekto sa ato mga kabataan. No? So, mauna siya ang isa sa mga problema nato karon. Another, economic difficulties. Daghang problema, di ba? Kwarta. Problema jud ang kwarta. So, isa na siya sa mga challenge nato karon. And early sexual involvement. Abi ninyo mga kaigsunan, ang mga grade 10 karong panahon na 60% sa mga grade 10 nakaagina og sexual intercourse. Mao nang may mga bata nga mga teenagers. Bantayi jud tawo na ninyo mga nanay, mga tatay. Bantayan. Ngano man, kanang early sexual engagement mao na ang ingon na pud sa mga lalaki, kanang naay lalaking bata mo ingon na sige lang kung lalaki bitaw akong bata kay dili bitaw na siya magburos, kay magburos babae man no. Pero according sa study, mas dako ang mental or emotional problem sa lalaki nga nakapaburos. Gani kung ang mga lalaki nakapaburos atong bata pa sila, katong mga teenage pa sila, nakapaburos sila, usually dili sila nagkakaroon ng matinong pamilya. Mao nay resulta ana. Mao nang bantayan nato, lalaki man or babae ang atong anak, bantayan jud nato. No? Pero kung muadto jud pikas, wala jud tay mahimo. Pero ampo jud ta mga kaigsuunan. And another challenge nato karon, absence of family goals and values. Ang target karon sa pamilya kay makakita og kwarta para makakaon, makapalit og ukay-ukay, makapalit og isda, makapalit og bugas. Kana na lang jud ang target. Pero mga kaigsuunan, remember nga dili ta mabuhi sa ingana lang. Kay gani ingon diri, one of Satan's target is our home. Mao na siya nga ayaw jud mo og kataka kung sige mog away sa sulod sa pamilya kay nganuman si Satanas maupod na sige niya ukay-ukay, ang gusto jud niya ukayon kay ang atong pamilya. No? Kanang gamay nga susyudad sa sulod sa atong panimalay, mao nay the best gusto jud na ni Satanas nga ukayon. Gusto na niyang gubuton kay nganuman ang pamilya mauna siya ang una nga institusyon nga gihimo sa atong Ginoo didto sa tanaman sa Eden. Unsay ang gihimo? Si Adan ug si Eva iyang gipakasal. Meaning, gipahimo niyag pamilya. Number 1 na sa kasing-kasing sa ato nga Ginoo. Mauna siya nga, gubot ang pamilya kay gusto kung asay pinangga sa Ginoo, maupod na'y kusi-kusiun ni Satanas. Manong ayaw tagkaguol, nga gubot atong pamilya. Gunit jud, kinahanglan, isog jud ta, mutindog jud ta para sa atong pamilya. So, unsay kinahanglan, dapat na ay purpose, na ay palanan-awon ang atong pamilya, na atay padulngan. Dili lang, usually ka nang mangutana ko, unsay plano nimo sa mga ginikanan? Unsay plano nimo sa imong mga anak? Ang ginaingon lang jud, basta maka-eskwela sila ma'am, makatrabaho sila ma'am, kana lang jud. How about ang atong spiritual journey? No? Ang pagsimba sa atong mga anak, asa man taga-simba? Ang pag-ampo nato tibuok pamilya. Unsa may purpose nato? Kinahanglan sa atong mga maliban sa pagpangita natong kwarta, isa ka pinaka-importante nga naa sa sulod sa atong panimalay kay ang purpose nato. Unsay purpose nato? Unsay pananaw nato sa atong tibuok pamilya? Muuli taglangit. Mga ginikanan, mga anak,
Tananta, maunay atong padulngan, kabay nga kitang tanan, naatay mga panghuna-huna, maliban sa kaon, maliban sa beste, maliban sa palit og mga unsa diha, dapat na adjud tay target. Ang atong target kay muuli taglangit. Kauban sa atong mga anak, kauban sa atong pamilya, kitang tanan sa umalabot nga mga adlaw, muuli taglangit. Pag-ingon sa Ginoo, asa imong panon, buingon dayon ka, naa sila Ginoo, kauban nako. Maayong gabi sa tanan.